Diyos ko po, may masamang balita kay Cayetano, may naghudas kudita ngayong Lunes, Soto gumapang na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Insider at ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito po ang magiging topic natin for today. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Coach Oli. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Coach Oli, mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions sa mga balita na hinahatid sa atin ni Coach Oli. At syempre huwag niyong kalimutang suportahan ng mga banateros, mga katunay. At iyan ang mga idol natin at isa dyan si Coach Oli. Ipagpatuloy natin. 10 hudas, pamumuliti ka pa rin ang nasa isip. Sa pok. Sa Pilipinas, ano ang dahilan ng pag-alis ni Bato? Si kanina may na-interview kami. Sasabihin ko sa inyo, Dito ang mga pagsabi. abogado ni Bato. So, bakit nga ba umalis si Bato? Yan po ang magiging topic natin. Ako po ay nagpapaalala. Malaking tulong po yung ilalike nyo po itong Ayan, video syempre, na ito like para and sa share. algorithm. Wala Ayan, rin si pong Coach bayad Oli. yan. So sana po like and subscribe. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Senate COP attempt ulit. Senate President Cayetano inaming may umano'y pagkilos para muling palitan ang liderato sa Senado. Pero bago ang Pagkilos. lahat, kung bago Pagkilos ka ng pa mga lamang King Cole. sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, umani ng atensyon sa publiko ang naging pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na may umano'y panibagong pagtatangka upang baguhin muli ang liderato ng Senado. Sa isang press conference nitong Huwebes, Mayo 14, sinabi ni Yan yung sinasabi natin. Ano, di ba? Parang nararamdaman ni Senator SP Cayetano yan. Kasi talagang sa totoo lang, alanganin sila kung si Senate President Cayetano ang Senate President. Di ba? Kumbaga mawawala na sa plano eh. Kasi talagang ang plano talaga rito eh talagang ma-impeach si VP Sara Duterte. Hindi naman talaga sinasabi dito na humarap ka dyan sa korte ng impeachment para maipagtanggol mo yung sarili mo, para ganito, ganto, ganyan. Hindi. Talagang para si VP Sara ay talagang mabaon dito. Ngayon, kung ang makakaharap ni VP Sara, eh talagang wala siyang talagang magiging, alam natin na magtatanggol sa kanya dyan, alam natin na medyo alanganin siya dyan, eh talagang mai-impeach siya dyan. Diba? Yun naman talagang habol nila eh, kasi talagang nakita talaga nila nung nagpalit ng liderato ang Senado at si Senator Alan ang nanalo, ang pumalit, eh nawalan sila ng pag-asa. Pero kumbaga, eh, humahabol sila ngayon. Parang buzzer beater. No? Lalong-lalo na nagkaroon ng gulo na alam natin na pwedeng ikarga kay Senator Alan. Naku. Senate President Cayetano na may mga pagkilos umano ang minority. Ngayon, kung mali ang iniisip namin, patunayan nyo na mali. Diba? Hindi para palitan siya. Diba? Kasi kung hindi kayo natatakot o wala kayong plano o wala kayong balak na i-impeach si VP Sara na gusto nyo lang magkaroon ng patas na trial dyan sa Senado, hindi para impeach si Senator Alan. Dapat igagalang nyo kung sino yung bagong Senate President. Gaya ng paggalang noon nung pinalitan si Senator Cheese. Di ba? Group upang hikayatin ang ilang miyembro ng majority na lumipat ng panig. Ayon kay Cayetano, medyo busy sila. Senate minority ngayon. Trinatry kausapin yung mga miyembro namin na sumali ulit sa kanila eh. Dagdag pa niya, expected naman yun. May invitation to talk, may pananakot. Ba't dati na silang takot eh? Hindi na nagdetalye si Cayetano kung sino-sinong senador umano ang kinakausap o kung ano ang partikular na isyong pinagmumulan ng umano'y panibagong COP May attempt. mga sinasabi pa nga na manipis daw
ang ang majority ni Senator Alan. Ba, meron pa nalalaman ganun. Sige lang. Gayunman, dumating ang kanyang pahayag sa gitna ng magulong mga kaganapan sa Senado nitong mga nakaraang araw. Kabilang ang tensyon at palitan ng putukan sa loob ng Senado at kontrobersiya kaugnay ng umano'y ICC arrest warrant issue laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa ngayon, wala pang opisyal na tugon mula sa mga miyembro ng minority bloc hinggil sa pahayag ni Cayetano tungkol sa umano'y pagtatangkang muling baguhin ang liderato ng Senado. Ito po, pag-usapan po natin na Coach, talaga namang ang laki na po ng problema sa Senado. Oo. Ang laki pa ng problema natin dito sa taas ng bilihin, sa pagtaas ng gasolina, sa pagtaas ng dolyar, sa pagbagsak Yes. ng ekonomiya, Mataas ng dolyar sa pag-alis ngayon. ng mga investors natin. Even the stocks ay talaga namang iniiwan na itong ating stocks, no? So bumabagsak na rin po. Bagsak po ang real estate, bagsak po ang negosyo, ang dami pong nawawalan ng trabaho. Ganyan po katindi ang problema natin sa ekonomiya. Ganoon na rin po sa peace and Sabi daw, umuunlad na daw ang ekonomiya eh. Kasi ang alam ko, di ba, pag umuunlad ang ekonomiya, bumababa yung dollar. Pero nakikita naman natin ngayon, ang taas ng dollar. Pero yung pagtaas ng dollar, no, pabor sa mga, ano yan, no? Lalo sa mga vlogger. Pero syempre, no, hindi naman dapat natin ipagbunyi dahil syempre, kawawa naman yung mga kababayan natin na nasa ibaba. Di ba? Kailangan natin na mapaunlad ang ating ekonomiya. Hindi yung puro salita lang na maunlad ang ating ekonomiya. Umuunlad na. Pero hindi naman talaga. Di ba? Correct me if I'm wrong, mga katunay. Di ba pag umuunlad ang ekonomiya ng isang bansa, bumabagsak yung dollar, di ba? Parang mas tumataas ang piso. Parang ewan sa inyo. order. Ultimo sa Senado, nagkagulo. May gulo na sa Senado, ito pa ang inaatupag nila. O, tingnan po ninyo. Peter Schramm Cayetano. Hindi pa man umiinit ang upuan ni Senate President Alan Peter Cayetano mula nang mailuklok siya noong Lunes. Isa na namang kudeta ang umuugong sa Senado. Habang kausap ang media kanina, inilahad ni Cayetano na gumagalaw umano ang minorya para sa isa na namang pagpapalit ng liderato. Mga buhaya sa kapangyarihan itong mga to. Medyo busy sila ngayon na try kausapin yung mga miyembro namin na sumali ulit sa kanila. Ang tindi, no? So, gusto talaga nilang mabawi yung majority. Ha? Malipat ulit kay Tito Soto at kay Lacson ang pangunguna ng Blue Ribbon kasi talaga pong tatagilid po sila. Pag napalipat po ang Blue Ribbon kay Marcoleta at sa pangunguna, ito hindi ko po Kasi syempre, gusto talaga nilang bumalik eh. Di ba? Marami talagang mangyayari kapag talagang hindi sila nakabalik. Kaya nga talaga sila pumalit eh. Di ba? Kasi once si Senator Marcoleta uli ang maging Blue Ribbon, alam naman natin kung paano gisahin ni Senator Marcoleta lahat ng mga nasasangkot sa mga kawalangyaan. Di ba? So ayun nga yung ayaw nilang mangyari. Di ba? Kaya talagang may posibilidad na hindi natin alam. No? Sila nakakaalam. Pero sa tingin ko, nako, parang tagilid si Senator Alan. Di ba? Pero wag naman sila ganun kagarapal. Di ba? Kasi parang pag pinakita nila dito na talagang gusto nilang palitan si Senator Alan, may gusto talaga silang pagtakpan. May gusto silang gawin. O, ano pa ba? Bakit mo gustong palitan? Di ba? Bakit gustong palitan? Meron ba tayong dapat takpan? Wala. Ngayon kung wala, huwag niyo palitan. Kasi wala na pala kayo tatakpan eh. Di ba? Ganun lang yung nangyayari. Ganun lang. As simple as that. Kasi sabihin nila, hindi eh. Kasi parang nagkaroon ng kapabayaan eh. Si Senator Bato umalis, tumakas, ganito, ganyan. Pinabayaan ni Senator Alan. Diyos ko naman, Mario Joseph. Ano ba si Senator Bato? Baby ni Senator Alan. Na kailangan lagi niyang kasama. Lagi niyang buhat. Kung tutuusin kasi, yung warrant of arrest na yan, noon na sinasabi, hindi mo pwedeng anuhin mo yan. Na patakasin yan. Diyos ko naman
Hindi pa nga dumadaan sa korte dito sa Pilipinas, hindi pa nga napapagdesisyonan yan eh. Kung tutusin, pwede pa nga mag-mauling si Senator Bato eh. Di ba? Sa totoo lang, pwede siyang mamasyal sa luneta. Pwede pa siyang maglakad-lakad. Kasi sa totoo lang, sige, legal yan sa ICC. Bakit nasa Netherlands ba tayo? Para sabihin natin na si Senator Bato ay dapat i-hold. Di ba? Pwede pa siya, pwede pa siyang pwede pa siyang maglakad-lakad sa bansa natin. Pwede pa siyang magtumbling-tumbling. Kasi wala pang sinasabi, wala pang inaano sa Supreme Court natin. Hindi pa dumadaan yan. Diba? Ngayon, kung ang mapagdidesisyonan ng Supreme Court yan, at sila na yung magbababa, na, sige, si Senator Bato, ito yung warrant of arrest na pinagbibisa din ng Supreme Court dito sa Pilipinas, hindi na talaga makakaalis si Senator Bato. Diba? Pero yung ganyan, ICC, pinagmamalaki nyo na legal. Legal. Legal saan? Legal yan. Doon sa bansa nila. Nasaan ba tayo? Nandito tayo sa Pilipinas. Diba? May ICC ba dito? Wala naman eh. Diba? Mariusip naman kayo. Ginagawa nating tanga yung mga Pilipino. So kahit sabihin natin na umalis si Senator Bato dyan sa Senado, karapatan niya yun. Umalis na dyan sa jurisdiction nila si Senator Alan. Wala nang pakialam si Senator Alan. Sige, umalis ka hindi ka na namin mapoprotektahan. Hindi ka na namin kasi senador ka. Diba kasi dapat protektahan mo yung kapwa mo senador eh. O sasabihin na naman ni Trillanes dito, bakit ako? Binigyan ako ng warrant of arrest. Binaba ng Makati, ganto, ganyan. Pinadala din sa local natin. Bakit nasaan ba sa Trillanes? Nandito sa Pilipinas. Sino ba ng Supreme Court? Nandito ko sa Pilipinas eh. Di ba? Sa tingin mo ba kung ICC magpadala sa'yo, ibibigay ka ng kapwa mo senador? Hindi. Tapos wala silang jurisdiction dito. Okay, de Lima. Sino ba nagbigay? Dito sa Pilipinas. Kaya yan ang sinasabi natin mali yung sinasabi nyo eh. Ngayon, kung yung pinakita yung warrant of arrest kay Bato ay nanggaling dito sa Pilipinas, kung pinadaan nyo rito sa korte sa atin, at napag-desisyon ng korte, sige, yan ang warrant of arrest na yan, sige, aprobado na yan, okay. Ayan, saka mo ipandera, kahit ituhog mo pa sa stick, kasi ganyan-ganyan mo doon sa Senado. Ito yung warrant of arrest mo. Mula sa ICC, na sinang-ayunan na to ng Supreme Court. Ayan. Doon na makakatog talaga sa Senator Bato. Pero hanggat sinasabi dyan, sa warrant of arrest na yan, na ICC lang yan, Diyos ko naman. Kailan ba? Kailan ba tayo? Kailan ba naging bloody yung mga buhok natin? Nagiging blondie lang yung buhok natin pag nagkukulay tayo ng buhok. Promote si Alan Peter Cayetano, pero ay salute. Yeah. Ang ganda po. Ang ganda po ng performance nito si Alan. Very professional. Sa una pa lang, bumilib na ako kay Senator Alan. Dahil lahat ng ginagawa ni Senator Alan ay naaayon sa batas. Iba talaga kapag ang Senate President ay abogado. Diba kasi kung magiging Senate President natin, abogado, walang mga kakaloko-loko lang yan. Tignan nyo naman, no? Diba? Si Senator Alan may paninindigan, hindi mo basta-basta mabubulungan. Diba? Hayaan mo, Senator Alan, kakampi mo kami. Diba? Kinalimutan na namin yung 10K. Hoy, kayo mga katunay, ha? Huwag niyong babanatan si Senator Alan ng tungkol sa 10K, ha? Ako, kinalimutan ko na yan. No? Ako, love ko yan si Senator Alan. Hindi siya biased. Yes. At doon lang siya sa batas. Oo, naaayon Tapos, talaga sa batas. kita mo na transparent siya sa media. Yes. And at the same time, very visible. Yes. Hindi yung nawawala, mas susulpot, tapos yung mga investigasyon ay hindi ginagawa. Ito si Cayetano, kita mo ginagawa. Even the impeachment, tutuluyan agad-agad. Ah. So ang ganda ng performance ni Cayetano. Tapos isipin nyo,
gusto na namang palitan, no? If I'm not mistaken, kaya po napalitan si Chis Escudero Ipalit yun dyan si Lito Lapid. ano kaya kung maging Senate President si Lito Lapid, no? Lagi mo nakikita sa Senado, lagi na... Lagi tahimik. Kala mo may sariling mundo eh. Kailan kaya yung shooting namin ng ng Batang Quiapo? Ay, si Gabo na pala, no? Si Gabo. Kasama kaya ako sa palabas ni Coco sa Gabo. Kasi habang nagkakagulo sila sa Senado, no? Baka iba yung iniisip ni Lito Lapid, no? Kailan kaya namin gaganapin yung shooting na si Gabo? at napunta kay Tito Soto kasi Yung mga tulpo, pagkatapang-tapang ng mga bunganga sa TV, no, pag nakikita natin, ikaw na ganito, yung asawa mo, talagang ginaganto-ganto mo, ganyan. Nagkakaroon ng talo-talo sa Senado, mga nakagano lang. Napagkahalataan eh. Tapang sa TV, tapang sa radyo, pagdating sa Senado, lumipat. If I'm not mistaken na yung dalawang bilyar, kasi nga natakot, binakbakan yung kanilang negosyo eh. Tapos, etong, yung kapatid niya mismo, si Pia Cayetano. Sino pa ba? Hindi ko na maalala yung iba. Pero siguro naman yung kapatid ni Senator Alan na si Senator Pia, hindi naman nila maano yan. Hindi nila mahihikayat na uli yan. No? Alam kong si Jinggoy ba lumipat? Parang hindi ata eh. Hindi. No? But Ayaw, anyway, Jinggoy na sana itong sila Bilyar at ito si Pia, siguro si Pia hindi na ito lilipat Hindi na dahil yan. nakita niya talaga ang Kapatid kalokohan niya. sa kabila. Oo. No? Eh syempre, Yung mga bilyar medyo kahit sabihin natin kasing kaibigan ng mga Duterte, yung mga bilyar, medyo syempre di pa rin natin baka may matakot nga naman sila. Pero sa totoo lang, no, ang laki talaga ng nagawa o nagampanan ni BP Sara para manalo si Camille Villar bilang senador. 'Di ba? Doon pa lang is napakalaking credits na, no. Napakalaking utang na loob na. 'Di ba? Eh kung si BBM ba yung nagtaas ng kamay niya, baka baka si Mark Villar lang ang senador niya. of course, kapatid din to ni Senator Alan, no? Pero ang medyo critical dito, etong sila Villar. Ayon kay Cayetano, may mga miyembro raw silang tinatakot pa, bagamat hindi naman niya tinukoy kung sino-sino. May invitations to talk, may pananakot, but dati na silang takot eh. Ayun. So, may tinatakot. Alam nyo, kaya ito asahan ninyo. Suportahan po natin itong mga senador. Sigurado to sasampahan ng kaso si Chis, si Jinggoy, si Villanueva, at saka yung dalawang Villar. Kita Diyan nyo, pa lang- talagang puro mga, yan. Alam natin na yan yung mga senador na may diretsong pag-iisip. Diba? Pero may mga baluktot ang pag-iisip. Kita nyo, walang kasabit-sabit, malinis sila no? Iba talaga ang malakas. Ang 5 na yan. So, pag nakuha nitong 10 hudas, Iba talaga ang sip-sip. Kita mo, no? Puro mga side na mga na alam natin na magbibigay ng patas, di ba? Ng mga senador ng mga patas. Sila pa yung naiipit bandang huli. Pero yung mga sep-sep hindi nadadawit sa mga ganyan. Hindi wow. siyang 5 na yan, balik Blue Ribbon, si Lacson, wala na namang mangyayari sa investigasyon ng Wala Ghost na Projects. Balik Senate President na naman Kawawa na naman yung mga testigo. Mantakay mo, ikaw na testigo, ikaw pa magiging suspect. si
Tito Soto. So magiging comedy bar na naman ang Senate. So protektahan po natin itong mga senador kasi tinatakot sila. At yan po ang dinig ko. Talagang kaya nililink kay Chis Escudero, kaya nililink dito kila Jingo yung kung ano-ano. Kasi nga para matakot sila at bumaliktad. Dahil yan na po ang panakot Kaso. Okay? So, hindi po dahil sa kakampihan natin itong mga Kala nila sa kongreso lang nagkakaroon ng takutan, ha? to, pero alam naman na po natin, natuto na tayo. This is not the first time. Na-style talaga nila yan. Tatakutin ka. At totoo yung sinasabi ni Cayetano, I agree with him completely 1,000%. Ginagawa ng gobyerno, ginawa sa aming banateros yan. Tatakutin ka. Pag natakot ka, wala na. Ako, huwag nila akong takutin, bayaran na lang nila ako. Ikaw, BT, para manahimik ka dyan sa mga pinagsasasabi mo, laban sa amin, bigyan ka namin ng 2 maleta. Siyempre, mag-iisip ako niyan. Hindi. Meron akong paninindigan. Meron akong paninindigan. Mga katunay, mahirap lang din ako Lang yan, no? Diba? So, asahan nyo to. Asahan nyo tong 5 to. Yan. Next week. Pag hindi nakuha nila Tito Soto ulit ang mayorya, asahan nyo yung 5. Kakasuhan yan. Nako. As early as now, sinasabihan ko Kapag ginawa naman nila yon, pinakita nila talaga sa taong bayan kung gaano sila kaswapang. Di ba? At talagang ipinakita nila sa taong bayan na meron silang pinagtatakpan. Na meron talagang hindi dapat umalingasaw. Diba? Tulad ko, hindi pa ako naliligo, baho ko na. Ay, nako. inyo. Sinasabihan ko kayo para meron tayong proof. Yes. Katunayan na talagang takutan. Hindi lang nagkataon. Yan na naman sila Hindi po nagkataon yan. Talagang takutan ng usapan dito. Takot Inaasahan na raw ito ni Cayetano pero anya hindi pa sila nagpupulong ng kanilang mga miyembro tungkol rito. Trabaho raw muna sila. Tiwala rin daw siya sa kanilang mga miyembro. Yes. You're always solid until you're not. But I believe in the 13. I Yes. believe in our cause. Yes. So doon sa 13 na yun, 13 goes. maawa naman kayo. Nakita nyo naman ang performance ni Cayetano. Even nung panahon ni Chis, nakita nyo naman ang performance. Ang layo ng performance nitong si Tito Soto. Si Tito Sen kasi ayun, nung bumalik siya pag-host Talagang hindi mas malaki potential ni Tito Sen sa hosting. Hindi mo na. Tama na kasi Tito Sen, okay na yung naging serbisyo mo sa Senado para hindi ka na nagkakaroon ng mga issue, di ba? Love naman kita bilang TBJ pero pagdating talaga sa politika, ewan ko, hindi ko alam kung paano kita ipaglalaban I'm sorry. Hindi pa nagbigay ng reaksyon si Senator Tito Soto sa mga naging paratang ni Cayetano. Wala pa rin pahayag ang iba pang miyembro ng minorya tungkol sa kudeta. Dati nang sinabi ni Soto na bukod sa nabulaga siya sa pag-overtabakot ni Senator Loren Legarda sa bagong mayorya, ay solid daw ang kanilang bloke. Samantala, binatikos naman ng ilang kongresista ang liderato ng Senado. Ito'y sa gitna ng balitang nakaalis na si Senator Bato de la Rosa. Nakahanap na naman sila ng Ipinunto ni butas. ML Party List Representative Ayun na at naman. dating Senador Laila de Lima ang protective custody ay hindi para pagtagpan o patakasin ang aarestuhin. Sabi ni Dilima, ang gara naman kasi unfair Ako, hinuli nga ako Dapat makulong din yan para quits kami. Ito si Dilima, punong-puno ng vengeance. Siyempre ba na, ikaw ba naman sukat na makulong? Ilang taon ba nakulong to? 7. Vengeance. Jonel. Wag niyo pong gagamitin yung Delima, you are a lawyer. Wag mong gagamitin yung word na patakasin. Kasi po wala siyang valid warrant. Halimbawa, Yun nga
kinulong siya ron ng Senado. Illegal detention po yun. Uy, wala namang, Hindi po pwedeng hindi ka aalis dun. Oo. Wala pong kaso. wala namang kaso eh. Si Bato, Wala namang kaso siya sa Pilipinas. Doon yung kaso sa ICC na pinagsasabi ni Trillanes. Eh. tandaan ninyo. Abogado ka, alam mong dapat dadaan sa korte. Oo. Hinihingi nga yung warrant eh. Tanga ba kayo talaga? Hinihingi ni Marcoleta, hinihingi na rin ni Cayetano. Hindi naman binibigay. Bigyan nyo sila ng warrant. Hindi po pag pinatakas yun. Hit niya malinaw na may mga kasabwat ang mga duwag sa pananagutan. Yun na naman Banat tayo. naman ni Akbayan Representative Percy Sandanya, Singwe. ang Senado mismo Eto may paduwag-duwag pa to si De Lima. Oh, bigyan nyo ng driver yan si De Lima. Junel. ang sumisira sa institusyon. Imbis daw na isuko nila ng mapayapa ang senador, gayong may warrant na sa kanyang International Criminal Court, ay ginamit pa ang Senado para umiwas sa batas. Tingnan Ito talaga si Ingwe eh. Ikaw talaga eh. Kung ano yung pinagsasabi mo eh. mo to, isa pa tong bobo na to. Bobo ka daw. Bobo ka daw, sabi ni Coach Oli. Ikaw kasi hindi ka nagiinom ng gamot mo, kaya ka na-stroke eh. Kaya na pangiwi eh. Tanong ko sa inyo, saan nagkaparehas si De Lima at saka to si Sandanya? Saan sila parehas? Sige, ilagay nyo sa comment section. At sa paglagay nyo sa comment section, huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe sa channel ni Coach Oli News. Again, Coach Oli News. Ayan, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Pinas News Insider. At syempre nato ngayon natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Coach Oli. Kayo mga katunay, ano masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out.